Hello, so pag-usapan natin yung pagtatapat ng planetang Sun sa planetang Uranus. Ano ang maaaring maging epekto nito sa pangkalahatan sa atin? Okay? So, simulan na natin. By the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na lang po kayo. Hit the notification bell at ma-appreciate ko kung kayo ay magla-like at magsusubscribe. Sa end ng video na ito ay doon ko na lang sasabihin kung paano kayo makakapagpabook ng reading sa akin. So, simulan na po natin. So, itong effect na ito, mangyayari ito sa pinaka-araw or ang pinaka-date niya ay May 18 sa Philippines pero sa iba May 17 sa ibang part ng mundo. Pero okay lang naman yon dahil actually ang effect nito pwedeng ma-experience or maramdaman mo May 10 hanggang May 26, 2025, no? Pero ito ay pinaka-date talaga niya is May 18, May 17. Okay, pero yung effect niya pwedeng weeks before, week after, no? A week before and a week after ma-experience na 'yan. So, ano yung maaaring ma-experience natin sa pangkalahatan? Okay? By the way, i-read ko ito per zodiac sign, no? So, sa bukod na video yon, i-check mo na lang yan doon sa ating channel, Unicorn Princess Tarot. Doon ko tatalakayin per zodiac sign kung ano ang maaaring maging effect nito. Itong Sun and Uranus, no? Nandito siya sa sign of Taurus. So, ang effect niya, kasi yung Uranus actually is a planet na may kinalaman sa big change, unpredictable change, no? Yung parang hindi mo inaasahang pagbabago sa buhay mo. Tapos kung nasaan si Sun, doon ka nakatingin. And dahil ito ay nasa sign of Taurus na may kinalaman sa values o mga mahahalaga sa atin, paniniwala natin, possession natin, and love, beauty, ano man yung mga bagay nagbibigay sa ng comfort, at saka Taurus, nandun yung practicality eh. So being practical, financial, ayan, at pagiging simple, yung living simple life. So, ang maaaring maging effect nito ay marami sa atin ang pwedeng maging mas practical around this time. May 10 to May 26, no? Yung parang mapapansin mo, dati hindi masyado akong extravagant, ganun, no? Pagdating sa lumabas ka ng bahay or halimbawa magluluto ka lang ng ulam, gusto mo marami agad yung mailuto para ganto ganyan. Pero ngayon hindi, yun lang kasya, yun lang tama, yun lang um, ang ipe-prepare, no? Kung paano makatipid. So yan yung mas pagtutuunan ng pansin, no? And at the same time, no, pwede magkaroon ng mga big changes. Yung iba kasi pag sinabi nating big changes, hindi lahat yan maganda. Sometimes or a lot of times is kaya gagawa ng pagbabago. Pwedeng kasi may mga malaking pagbabago din pagdating sa usaping pinansyal. Pwedeng some of you maka-experience ng kailangan ay biglang nawalan ng trabaho. So ano mangyayari? Kailangan medyo maglaylo pagdating sa paggastos. Yung iba, biglang may mga gastusin, no? No na magiging dahilan for you na magkaroon ng pagtitipid. No, kasi Taurus, it rules money, possession. So nandun yung mga malaking pagbabago pagdating sa bagay na 'yon. Yung iba naman sa inyo, there could be changes pagdating sa sinabi ko na yung possession, ano? Ano ba yung mga mahalagang gamit sa buhay mo? Bagay, no? Whether ito ay lupain, bahay, o as simple as yung cellphone mo, no? Pwedeng part of you magkaroon ng mga malaking pagbabago sa mga bagay na yan. No, pera, yan, finances mo, and sabi ko nga, pwedeng ito yung maging dahilan para also Taurus kasi rules food eh. So, because of that, pwedeng yun rin na maging dahilan for you na gumawa ng paraan or magkaroon ng, changes pagdating sa kung paano ka kakain or paano ka
paano mo i-handle ang finances mo, paano mo i-handle ang iyong food. And also Taurus rules beauty kasi ang ruling planet ng Taurus ay Venus. So that rules beauty, love. So pwedeng malaki ang maging epekto ng finances, ng material possession pagdating sa iyong beauty, pagdating sa love. Okay? So some of you pwedeng maging makaapekto ang kakulangan ng finances. For example, biglang nawalan ng trabaho si mister or partner mo. So na-stress siya, no? So ito ang maaaring maging dahilan para magkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa relasyon ninyo. And some of you, dahil sinabi ko nga big change is could be good, could be bad, no? Depende sa mga ibang planet na tinamaan yan sa natal chart mo, which is yung pwesto ng planet nung ikaw ay pinanganak. So if ever na maging maganda yung kanyang effect sa'yo, no? Pwedeng yung iba, kasi nagkaroon ng trabaho si mister. O nagkatrabaho si Mrs., no? So biglang naging mas maging maganda dahil meron ka ng mga pangbili mo ng beauty product. So yung iba ganun ang effect niya, no? Malaking pagbabago. Of course, pag may mga big changes, may mga iba pang mga sanga-sanga yan na mababago din sa buhay mo, no? And sabi ko nga, it could be good, it could be bad. Tapos sa time na ito, no, meron din tayong pag-trine kung tawagin sa planetang Pluto. So ang effect nito, yung Pluto kasi naka-retrograde. Sa mga hindi pa naka-follow sa Facebook namin, retrograde. Diyan ko ipinost yung ano ang epekto ng Pluto retrograde sa atin. So Pluto retrograde is in the sign of Aquarius. Malaki din ang effect nito kasi may trine, no? Which is yung pag sinabi ko trine, it is the degree, no, ng kung ang Uranus at ang Sun nagkakaroon ng conjunction or pagtatapat, parang eclipse, no? Yung trine naman is mayroon ding degree na sinukat diyan para masabing trine. But anyway, yung effect nito is pwedeng madali ang magkaroon ng transformation, no, pagdating sa panahon na ito. Maaring may mga hidden secrets, may mga malalaman, may mga sikretong mabubunyag, or may mga magiging madali ang pagbibigay ng limitasyon. Ngayon, especially nagkakaroon din ng sextile with the planet of Neptune and Saturn. So, pwedeng magkaroon ng madaling pagbibigay ng limitasyon sa bawat isa. Lalo na doon sa mga nabanggit ko kanina, love, beauty, comfort, being practical, yan, finances, possession mo, ano man yung mga mahalaga sa'yo, pwedeng magkaroon ng pagbibigay ng madali para sa'yo or sa atin lahat na magkaroon ng limitasyon pagdating sa bagay na yan. Paglilimita sa'yo kung paano ka gagastos, paglilimita sa'yo para hindi ka masyadong extravagant pagdating sa pag-handle ng finances mo. And Neptune is in the sign of Aries, 1 degree around this time. So, sinabi ko kasi nga na itong dala nitong planeta na ito, conjunction na ito, ay pwedeng maging pangit. And Neptune is a planet of illusion, delusion. So, medyo mag-ingat. Kasi, pwedeng ikaw ay maloko, ma-scam, mapaniwala, agad-agad, no? And, lalo na si Neptune is nasa sign of Aries, nandun yung kung ano man yung mga bagay na maisipan mo. Minsan, illusion mo lang, no? Na parang mag-iisip ka ng ganito,
pwedeng sarili mo mismo mapaniwala mo dun sa bagay na naiisipan mo pa lang. Okay? For example, ikaw ay may kutob, masamang kutob, ganto ganyan. Pagdating sa iyong partner. And then ito ang maging dahilan ng malaking pagbabago pagdating sa relasyon ninyo. Okay? And magiging madali para sa iyo na magbigay ng limitasyon para sa kanya or vice versa. Yung partner mo medyo magiging madali para sa kanya na bigyan ka ng limitasyon dahil sa mga kutob or mga naiisip niya. So sabi ko nga, pwedeng affected ang love dito sa transit na ito na nangyayari dito sa ating mga planets ngayon. And by the end of this transit, which is mga May 21, papasok na si Gemini. Ay, si Sun papunta na sa Gemini, So, 21 to 26. So, pwedeng magkaroon na doon ng malaking pagbabago pagdating sa komunikasyon. Okay? Or social media. Or pagdating sa neighborhood mo or mga kapitbahay mo, pwedeng magkaroon ng mga malaking pagbabago dyan. And pagdating sa phone or technology or mga sasakyan, if you do have cars, printer, kasama yan dyan. So, pwede magkaroon ng mga malaking pagbabago dyan. Yung focus mo is nandun sa mga area na yon. And yeah, basta ang hatid nitong transit na ito is pag-focus or biglang magkaroon ng focus na parang as much as possible ayaw mong pag-focusan itong pagbabago na ito. Pero ang universe mismo ang gagawa ng paraan para gawin itong mga pagbabagong ito sa'yo. And also, this is the time for excitement. Ayan, yung nabanggit ko na, unexpected na mga changes sa buhay mo, freedom, and also this is the time na pwedeng magkaroon ng rebellion. Okay? Pwedeng magkaroon ng strong urge for you na baguhin ang routine and do something different sa normal activities mo. So, huwag ka na magtaka kung bakit lately nakakaisip ka na parang gusto mong baguhin yung ganito, ganyan. And gumawa ng mga something na kakaiba talaga. But, don't resist the change. Okay? At huwag mo nang hintayin na baguhin or mangyari itong pagbabago na ito sa'yo. Kasi pag niresist mo yung changes, pwedeng magkaroon ng unexpected at unpleasant changes sa buhay mo na pwedeng magdulot ng parang hindi maganda lalo para sa'yo. Pag alam mo na kailangan ng baguhin, dapat ng baguhin mo. Kasi pag di mo binago, kusang yung universe na ang magbabago nito sa'yo. Okay? Pag alam mong hindi dapat siya okay, hindi siya okay, dapat mo nang i-stop or what, gawin mo na yon. Kasi this transit will open your consciousness to higher vibration. So, magkakaroon ka ng self-awareness and some of you, malaki ang maitutulong ng astrology, tarot reading for you para magkaroon ka ng spiritual growth and basta manatili ka lang flexible at saka open-minded para medyo maging thrilling lang yung experience for you. Pwede magkaroon ka rin ng new or mga kakaibang mga types of people na makakakilala ngayon. No? Pwedeng kakaibang kultura, kakaibang background, social background, kesa sa nakagawian mo sa sarili mo. And a lot of you or some of you is pwedeng maka-experience rin ng risk or rebelde or panloloko or ikaw mismo itong maloloko sa mga authority or mga taong nasusunod sa buhay mo. Pag sinabi ko authority, this could be your wife kung siyang nasusunod sa'yo or your father or your boss, pwede makaisip ng mga ganon.
But because Uranus rules accident, so it could damage your position. Okay? Pwede magkaroon ng confrontation or hindi maging maganda yung kalabasan. So medyo dangerous siya kung gagawin mo. Masyado siyang mapanganib. Kaya kung alam mong mali, wag mong gawin. Kung alam mong ito ay magdudulot ng hindi maganda once na halimbawa ay magkaalaman, kung ano man itong mga sikreto na ay tinatago mo or balak mo pang itago or balibalikuin yung mga sasabihin mo, for example, sa mga taong balak mo lokohin o paikutin, pwedeng maging hindi maganda ang balik nito sa'yo at medyo nakakatakot. No, kasi nga pwedeng hindi maging maganda ang dulot nito sa iyo mismo. Okay, hindi man doon sa mismong taong 'yon, but in other ways. So pinapayuhan ka mag-ingat, and yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.